Good day mga boss, magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw, samahan niyo ako dito sa aking beta shop. So magdidikit lang ako dito ng sticker. Ayan, so gumawa nga pala tayo ng sticker para ilagay dito sa mga beta tank natin, no? So sa tingin ko naman bagay siya kasi sakto lang yung size niya. So yon mga boss, umpisa na natin magdikit. So ayun nga pala yung sticker natin. Ilalagay lang natin siya dito sa taas ng beta tank natin para maganda naman siyang tignan, no? So itong sticker na to mga boss, tayo lang ang gumawa niyan. Kahit yung design natin, tayo lang ang gumawa niyan, no? So yung sticker nga pala natin, nilagyan lang natin ng phototop para hindi siya basta-basta masisira. Dahil kapag walang phototop yung sticker natin mga boss, possible na kapag nabasa siya is malulusaw siya o mawawala yung ink niya, no? So mas maganda yung kalidad ng sticker natin ngayon kahit paano. So ilalagay natin yan sa mga beta tank natin. Sa mga bibili ng beta fish natin mga boss, gagawa ko ng sticker para sa mga previous na sticker din sa inyo, no? Para meron din kayo. So yun mga boss, naikabit na natin yung mga sticker natin sa mga kanya-kanyang beta tank. So ang konti lang ng beta tank natin pero maganda na siyang tignan mga boss. At so syempre mga boss, so kailangan din natin magpakain ng mga beta fish para hindi sila tumamlay. So papakainin natin sila ngayon ng live foods para sa kanila. Umaga napakasarap ng pagkain nila mga boss. Ito ang kitikite mga boss. So ang kitikite mga boss, masarap yan ipakain sa mga beta fish dahil gustong gusto nila yan. So pwede nyong gamitin yan sa pagkukondisyon ng mga beta for beta breeding. Mataas ang porsyento na magsasucess yung breeding nyo at maglalabas sila ng egg kapag kitikite ang kinakain nila dahil mayaman ito sa protina at gustong gusto nila to mga boss. Kapag nag-breed naman kayo ng mga beta fish mga boss, syempre kondisyon na yung mga parents nila. Pag naglabas na yun ng itlog at napisa na, so number 1 kalaban nyo naman mga boss is ang mga lamok. So kapag umitlog ang lamok mga boss sa breeding tub ng beta fish at napisa yun at may mga maliliit na isda, so ang kitikiti naman ang kakain sa mga beta fry nyo. So kailangan bantayan nyo naman ang lamok na hindi umitlog sa mga beta tub nyo. Karamihan ng mga nagbe-breed mga boss, isa yan sa pinaka kalaban talaga nila ay yung kitikite, no? So pag may nakita na kayong kitikite sa mga beta tab nyo na pinagbreedan ng beta nyo, is saiponin nyo na para hindi na sila lumaki dahil pag mas malaki na yan sa fry nyo, possible na ubusin lahat ng fry nyo doon sa beta tab. Kaya sa pag-aalaga ng mga beta fish mga boss, pagkaliit-liit mga isda nito pero ang tataas ng presyo nila dahil isa rin sa mga dahilan na sobrang hirap buhayin ng mga beta fry mga boss. So madaling mag-breed, mahirap magpabuhay ng isda. So yan ang tatandaan nyo. Kaya sa mga seller dyan, matataas ang presyo kasi matataas din nila nakukuha kasi nga mahirap din mag-breed mga boss. So wag nyong babaratin yan dahil hindi biro ang mag-breed ng beta fish. So yon mga boss, maraming salamat sa inyo, hanggang sa susunod ulit. Salamat!